doon sa isa sa mga nagpapa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong iba kundi sino, mga bossing? Yung lagi pong nagngangangaw at lagi pong nagiiyak doon sa kanya mga press conference. Oh, Nung in-offer yung posisyon, ayan na. Alam niyo mga kababayan, itong si Chavit Singson, sandamakmak na po yata ang iniimbento. Sabi ni Jongsi Yalapan, Congressman Jet Nisay, mamaya natin pag-uusapan yan. Alam niyo ho, ang pansin ko dito kay Manong Chavit Singson, mga kababayan, lahat, inventor ba to? Dinaig ho yata ito, sila Nikola Tesla, ata ito tawag dito, dinaig ho yata ito, sila Galileo Galilei, sila Thomas Edison, lahat to, magaling mag-imbento. Itong si Luis Chavit Singson, mga kababayan, para lang po mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos at yung mga humaharang sa kanya, at kumakalaban sa kanya, ay iimbentuhan ng kung ano-ano. Ngayon pakinggan nyo ho, may sinasabi ito, si Luis Chavit Singson, patungkol ho kay Atty. Claire Castro. Pakinggan nyo ho meron pang nalalaman, 2.4 billion ang kanilang pondo. Sabi, tapos mukhang ang pagkakaintindi ko ay mapupunta kay Atty. Claire Castro, hiwalay pa yung sweldo. Aba. Sige, pakinig mo na nga sa kanila, Chavit. nung in-offer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion. Nung inoffer daw yung posisyon kay Atty. Claire Castro, may budget daw po sila na 2.4 billion daw ho, mga kababayan. Ito na naman si Chavit Tataduin na naman tayo nito. Sasabi, kagaya lang din ho ito, mga boss chief amo sir, nung pinapakalat ni Chavit Singson na meron akong ebidensya kay Bongbong Marcos. Meron akong ito, no? Pasalamat. Sabi pa, pasalamat niya siya, hindi ko nilabas or whatever, or kung ano naman Di ba? Tuloy. Bumaliktad kagad. So, anong kredibilidad niya ngayon magsalita na Bumaliktad daw. Dati ho daw kasi, mga kababayan, mga boss si Pamo, sir, itong si Atty. Claire Castro, aka Ante Claire, para sa Senado 2028. Dati daw pong kritiko. Kumbaga parang, ibinubuko ni Chavit Singson. Yung si Claire Castro, o si Ante Claire, kontra kay Marcos yan. Banat ng banat yan kay Marcos Sandali, Chavit, kahapon lang nandito si Ante Claire. Nandito. At mismong sinabi niya, Mark, ako talaga akong dati akong bumabanat talaga ako No? Kay Pangulong Bongbong Marcos Ganun, di ba? Sinabi naman. Ano yung pinapamuka ni Chavit Singson? Nakala mo, meron siyang ibinubunyag o meron siyang isinisiwala na siya lang yung nakakaalam. Di ba? Kaya lang, ang sabi ni Atty. Claire Castro, na nung unti-unti kong nakita yung ginagawa ng Pangulo, yung pagsulong dyan sa China, paglaban dyan sa China, unti-unting sumuporta siya. Kasi gusto niya yun. Gusto niya yung talagang protektahan ng ating Pangulo ang teritoryo ng Pilipinas. Ano yung parang parang itsura mo dyan, Chavit, para kang may meron ako sasabihin sa inyo, na-discover ko, yan si Claire Castro, dati bumabanat kay Marcos yan. Sinabi naman ni Atty. Claire. Di ba? Tapos meron daw 2.4 billion na pondo daw. para Bumaliktad na daw. Daming kalokohan nyo dyan. Porket ang daming nagpapauto ng mga DDS ninyo, patuloy lang kayo ng panguuto sa mga DDS ninyo. Grabe kayo Ang liliit at ang bababa ng mga tingin nyo sa mga DDS. Hindi totoo lang mga kababayan. Ang bababa, yung mga yan, yung mga lumoloko, yung mga lumoloko sa mga DDS, eto pong mga ito,
ang baba po ng tingin nila doon sa mga kapwa nila, mga DDS, mga bossing. Ay, paano? Kasi kahit ano po yung mga pagsasabihin nila, kahit wala pong mga basihan eh. Alam nila, papaniwalaan agad-agad po sila nung mga DDS nilang mga supporter. Di ba? Kay Marcos. Madalas din yung pong medyo nababanggit itong si Yussi Claire. Sa tingin niyo po ba talagang itong si Yussi Claire ay isa sa mga dahilan kung bakit itong administrasyon ni Marcos Ito na, papunta na. Pansin ko dito sa mga ito, gigil sila kay Atty. Claire. Oo, no? Gigil na gigil sila kay Atty. Claire, mga bossing. Bakit to? Kasi iisa yung magiging ano nila eh. Yung mga tono nila eh. Pansin nyo ba, Manong Chavit, si Atty. Claire ang dahilan kung bakit bumabagsak ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos? Sasabihin naman, syempre ni Chavit, oo. Anak ng puting kuba itong mga ito talaga, no? Sasabihin, sa tingin mo ba kay si Marcos, si Atty. Claire Castro, ang dahilan kung bakit minus 3% itong si Pangulong Bongbong Marcos, sabihin ni Chavit, oo! Anak ng tupa kayo talaga. Talaga! isa sa mga dahilan kung May bulugan pa sa likod, bakit itong administrasyon ni Marcos talaga naman nagkakaroon ng ganyang trust rating na negative 3? Putik na yan. May naniniwala pa ba doon sa negative 3, mga kababayan? May naniniwala pa po ba doon sa si Pangulong Bongbong Marcos ay bumagsak ng minus 3 tapos si Inday Sara Duterte naman ay tumaas naman? Sige nga mga bossing, uto-uto ang mga Pilipino? Oy, si Marcos, hindi ko pagtitiwalaan yan. Bakit? Ibinalita niya na may nadiscovering natural gas ang Pilipinas. No? Hindi ko pagtitiwalaan yan kasi inilalahad-lahat eh. Kasi kung magnanakaw yang si Bongbong Marcos, hindi niya na ibabalita yan. Si Bongbong Marcos, hindi ko pagtitiwalaan yan. Bakit po? Siya yung nagpapasimula ng mga investigasyon patungkol diyan sa mga confidential funds, doon sa mga kontraktor na nagkamal ng maraming pera sa pondo ng bayan. Hindi ko pagtitiwalaan yan. Si Sara, pagtitiwalaan ko yun. Bakit? Hindi niya sinasagot eh. Yung confidential funds eh. No? Pagtitiwalaan ko yun, si Sara Duterte. Bakit? Ang sagot nila doon sa issue nila sa impeachment ay bawal daw magpasok o magpasa ng impeachment ng ilang beses sa loob ng isang taon. Kaya pagtitiwalaan ko si Sara Duterte. Hindi nila sinasagot ng gusto yung mga issue nila doon sa confidential funds, etc. at mga impeachment. Ganun ba tingin nyo sa mamamayan Pilipino? Hindi. Mga DDS lang yung ganun, mga bossing. Di ba? Pakinggan nyo isinisisi nila kay Atty. Claire Castro yung imahinasyon nila, mga kababayan, na bumabagsak at lumiliit daw po ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos at tiwala ng mga mamamayang Pilipino. Di ba? Yan, dyan sila sa Seminay. Kasi nung araw, against Marcos yan, dami ng banat, walang alam, dami niya sinasabi. Tapos, nung Sabi naman din ni Atty. Claire Castro yun. Diba? in-offer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion. Kailangan mo patunayan Brad. No? Ang Pilipino pa naman ngayon, kapag may sinasabi kang ganyan, hinahanapan ka agad ng ebidensya. Ipinapalabas agad sa iyo ang ebidensya. Ganun pa naman po ang mga Pilipino ngayon, Manong Chavit. Hindi na po naniniwala doon sa sinabi ni Chavit Singson, ganito, tapos walang patunay, maniniwala agad. Kaya nga po kayo, di ba, mahalos malapit na sa tenga nyo, pagsisigawan po kayo doon sa EDSA, ang sinigaw ay kurakot daw. Di ba kaya hindi ka pinapaniwalaan ng taong bayan, Manong Chavit? Dahil sa ganyang estilo mo? Bumaliktad ka agad. So, anong kredibilidad niya ngayon magsalita na para kay Marcos? Siya binabanata, masamang tao yan si Marcos, masama. Biglang Yun yung unang alam niya. Yun yung sakyan natin
yung sinasabi ni Chavit Singson. Masamang tao si Marcos. So, sakyan na natin na yun yung dahilan ni Atty. Claire Castro dati. Eh kaso itong nakaupo na. Oh, nakita niya yung tunay na Bongbong Marcos. Mali pala siya. 'Di ba? Kaya sumuporta siya. Hindi kagaya niyang mga DDS na alam na maganda na po ang ginagawa ng presidente, pero wala ho, patuloy lang ang banat kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. No? Banat, 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 banat. Oh, kahit maganda na ginagawa. Bakit? Ang gusto ho na maupo, eh wala pong iba, kundi ang mga Duterte, mga kababayan. Ganun lang ho iyon. No? Tingnan nyo nga yung mga banat nila. Halos lahat po, walang mga maipakitang mga ebidensya. Mabait si Marcos. So, walang credibility yung mga taong ganyan. Pwede ba? Pwede ba yung ganon? Paano kung huli mo na lang nalaman, ay mabait pala ang presidente? Di ba? Mabait pala ang presidente. Oh, okay pala ang presidente kasi tingnan mo, akala natin magiging maka-China din siya. Hindi pala ganoon. Hindi ba pwede yun, Chavit? Nila, So sa tingin nyo, Manong Chavit, yung 2.4 billion napunta sa kanya. Isa pa to, uto-utong DDS na to. Hinihinan itong mga to. Nauto-uto talaga, ano? Hindi man lang magtanong, si Mark Ramos nagbura. Hindi, huwag niyo pa sininiwala, hindi ako gumara, no? Hindi man lang magtanong, Manong Chavit, meron po ba tayo nakatibayan at maipapakita para dito po sa mga viewers natin patungkol po dyan sa 2.4 billion na pondo nila at para maging dahilan ni Atty. Claire Castro na bumaliktad. Wala man lang tanong-tanong na yun, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga uto-uto. Instant pasok agad sa utak nila, mga bossing. Pag sinabi na, meron 2.4 billion at ito yung dahilan kung bakit bumaliktad si Claire Castro, paniwala agad. Hindi muna ina-analyze. Ano kaya yung katibayan nitong tao na ito? Paano niya nasasabi yung mga ganong bagay? Di ba? Posibleng napunta sa kanya. ang budget nila sa opisina nila. Ewan ko kung meron din allocable. Ano yun? May allocable naman. Isang taon o yun ang talagang buong budget hanggat Budget nila yun. sa kabuuan? Isang taon yun, sa isang taon. Sa isang taon, no? Malaki pala, 2.4 billion. Magkano kaya kay Auntie Claire doon? Ng putik na yan. Oh. Yan ang utak mga DDSO. Kapag kami narinig yan, wag na natin research, paniwalaan na agad natin. Magkano kaya ang napunta kay Auntie Claire doon? Biruin nyo, hayip talaga, no? Kaya madami ang mga politiko na mga nanguuto kasi